ngayon po, alam ko mga excited na kayo. Excited kayo para sa tanghalian ng ating spiritual? Amen. Puro laging konti ang umiimi na. Excited na ba ang lahat? Amen. Ayun, dumami. Mga gising naman pala eh. Kala ko tulog na naman. Kaya, kung excited na tayo, dapat tayo ay makinig ng maayos. Buksan natin ang ating tinga upang maipasok lahat ng mga salita ng Diyos sa ating isip at sa ating puso. At ito ay maipamuhay natin sa araw-araw. Kasi ito na naman yung bagong araw na buong isang linggo na haharap na naman tayo sa mga pagsubok na may mabigat, may magaan. Kaya panlaban natin ito. Ito yung ating armas sa ating armas ng ating espiritual, yung salita ng ating Panginoon. Kaya dapat naka-ready na yung ating lalagyan para hindi masayang ang pagkain, walang matatapon. Kaya ngayon po, tatawagin ko na ang mag-share ng mensahe na gagamitin ng ating Panginoon na walang iba kundi si Arnel Deloria. Yun. Hallelujah. Bago po ako mag-start, gusto ko lang batiin yung mga bagong graduate sa SOD natin last kahapon. Yan. So, next batch na lang pala ako, hindi ako nakasabay sa inyo. Kasi pag ako yung ako lang mag-isa. Okay. Biro lang. So, yan, nakakatuwa yung mga testimony na napapakinggan natin. Kung mahaba lang sana time, lahat tayo mag-testimony, no? Pero ito, dahil yung testimony talaga, ito yung totoong-totoo na message personally sa'yo ni Lord. I mean, yun yung message na personally talaga na naranasan mo sa buhay mo na napapakinggan namin. Kumbaga parang istorya to ng buhay mo. Di ba? So, marami tayong mga nararanasan. At sa Panginoon, dito natin naranasan yung totoong, yung katotohanan na yung bang para tayong mga artista sa palabas, di ba? Before, nung wala pa tayo sa Panginoon, mga nararanasan natin, parang lang yung mga nararanasan natin, talagang parang napaka-common. Yan. So, tayo ngayon, dahil tayo nasa Panginoon, tayo nasa napakagandang plano ni Lord sa atin. So, di na ako magpapaligoy-ligoy pa, no? Dahil ang mensahe ng Diyos sa atin ngayon is about, babasahin ko yung verse sa John 18:37-38. So, sabi dito, "You are a king," then said Pilate. Ito po yung time na huhusgahan ang ating Panginoong Jesus. Ito yung time na nasa kamay siya. Hawak ni Pilato yung kanyang buhay. Ayun yung sa pagkakaalam nila. Pagkakaalam ng mga tao. At pagkakaalam ni Pilato. So sabi dito, "You say that I am a king. In fact, the reason I was born and came into the world is to testify to the truth." So ito po yung sabi ng ating Panginoon. So, sabi ni Pilato, sumagot si Pilato, "What is truth?" Yan. So, pag-pray po natin, Hallelujah, Lord, dakilang Diyos, maraming salamat po, Panginoon, sa pagkakataong ito na kami makapakinig ng iyong mensahe, Lord, yan. At nawa, Lord, na samahan mo kami, ang iyong banal na Espiritu, Lord, ay sumaamin sa mga oras na ito at ipaunawa mo ang mensahe na ito na aming tatalakayin ngayon. Dahil ito, Lord, ay napakahalagang mensahe, Panginoon, na pupukaw, gigising sa amin, O God. At ito ay pawang katotohanan. Itong mensahe na to, Lord, ay hindi opinion ko lang o hindi ito yung mensahe, Lord, na gawa ko lang, Panginoon. Kundi, Lord, itong mensahe na to, Panginoon, ay alam ko na ikaw ang pinagmulan, Lord God. Kaya maraming salamat po, Panginoon, sa inyong kabutihan, Lord. Naway itong aming mapapakinggan, Lord,
ay maging katotohanan, Panginoon, sa aming buhay, Lord, na amin pong sasampalatayanan, O God. Maraming salamat po. In Jesus' name, Amen. Yan. So ito, nung tinatanong ni Pilato, ang ating Panginoong Jesus, ikaw ba? Ayan. Ikaw ba ay isang hari? At ito po ang sagot ng ating Panginoon. Ikaw na yung nagsabi. At ang katunayan, naparito ako sa mundo para i-testify o magpatotoo sa katotohanan. At sumagot si Pilato, ano ba yung katotohanan? Ayan. So sa mundo natin na maraming nagpapahayag ng mga sarili nilang opinion. Sa mundo natin ngayon na napakarami nating mga napapakinggang mga payo, napakarami nating napapakinggan ng mga mensahe, no? Hindi ba tayo minsan nalilito? Hindi ba natin napapatanong minsan na ano ba yung totoo? Sa panahon natin ngayon, napakarami ng mga manluloko, di ba? Sa mga na-scam. Yan. Before ako, naranasan ko ma-scam. Ang aking kapatid na si Mayan, naranasang maloko din. Di ba? So parang nagkakaroon tayo ng matinding, dahil sa mga bagay na yun, nagkakaroon tayo ng matinding kagustuhan na makilala yung katotohanan o ma-discern yung katotohanan. Ito bang tao na to ay totoo? Ito bang pangako niya na to ay totoo? Ito bang gamot na to ay totoo? Ito bang salita na to na sinasabi niya sa akin ay totoo? Okay. So may katanungan ako nabasa sa Facebook, no? Nabasa ko lang naman. Nasabi dito, kung ang lahat ng mga industriya sa buong mundo ay magsasabi ng katotohanan, anong industriya kaya yung mananatili? Gets nyo? Kung magsasabi lang ang lahat ng mga kumpanya, industriya ng katotohanan, sino kaya sa kanila yung mananatili? So, bibigyan ako halimbawa ng example, no? Kung etong cellphone na to, may mga bagong labas ngayon na cellphone, di ba? Di na ako magbabanggit ng brand, di ba? Pero mansanas, parang mansanas yun. So, nag-update sila ng bagong version. So, sa tingin nyo, kung magiging totoo lang, yung CEO o yung magiging totoo lang yung may-ari ng brand na cellphone na yun sa kanilang produkto. At sasabihin nila na etong 17 ay, kung tutusin, wala naman talagang pinagkaiba sa 16. Sa tingin niya, tatangkiligin ka pa rin kaya yung produkto nila. O sabihin na lang natin sa pagkain. Kung magiging totoo lang talaga yung mga energy drinks na yan, kagaya ng pinost ni Kuya, o yung mga soda, Coca-Cola, sa produkto nila, kung ano ba talaga yung pwede maging epekto nito sa tao. O yung alak, yung sigarilyo, kung magiging totoo lang sila. Sa kung ano yung laman o contain ng kanilang produkto, na ito'y hindi makakabuti sa katawan ng tao. Sa tingin nyo, hindi ba magka-crash yung kumpanya na yun? Eto, dito tayo sa bansa, kung magiging totoo lang yung mga politiko, magiging totoo lang yung mga presidente sa talagang layunin nila sa pagtakbo. Sino kaya yung mananatili, di ba? Sino kaya yung talagang tatakbo? Kung magiging totoo lang sila, biruin mo, ang dami nilang pangako. Kung tututuhanin lang nila yung mga pangako na yun, at magkakaroon lang na na pag hindi nyo yun nagawa, magre-resign ako. Meron lang silang commitment na gano'n na pag di ko ito ginawa, magre-resign ako. Sa tingin nyo, may tatagal kaya ang presidente, no? And if God remove, ayan, ito pa. At ito naman, tanong sa atin naman. Kung halimbawa na lang, natanggalin ng Diyos sa mga sinungaling na tao, sa tingin nyo, nandito pa tayo? Baka na-rapture na tayo, no?
So, even us, kahit tayo na naririto ngayon, sige, kung sa tingin nyo, galit tayo sa mga sinungaling, di ba? Galit tayo sa mga paasa. Pero itong mundo natin na ating ginagalawan, pinapairal ng kasinungalingan. At maging tayo ay rito? Kasali dito. So kaya kung aalisin ng Diyos sa lahat ng sinungaling, maaaring damay ka. Damay tayo. So, ayan. So, the Greek word for truth. Ayan, inalam ko yung Greek word. Salamat kay Google dahil ang dali hanapin ang Greek word na to. Kung walang Google, ang hirap maghanap siguro ng Greek word, no? At ito, ang ganda ng Greek word ng truth. Ayan. The Greek word of truth, aletheia. So, galing, no? Pangalan pala ni ating kapatid na si Aletheia is katunog ng Greek word ng truth. Ayan, sabi doon, which refers to divine revelation. Wow! Yun pala yung truth. Ang katotohanan pala isang divine na revelasyon. Ibig sabihin ng divine is banal o sabihin nating sagradong revelasyon ng Diyos. And is related to a word that literally means what can't be hidden. O related siya sa word na nagsasabi na isang bagay na hindi mo maitatago. So, ang katotohanan pala ay hindi maitatago. Kaya pala naglabasan ngayon. Ang mga, di ba? Ang mga issue ngayon about sa mga korupsyon, naglabasan. Kasi yung katotohanan talaga na yan, maaari mong matago sa simula, pero lalabas at lalabas yan. Di ba? Sabi nga sa kasabihan, walang lihim na maitatago. Di ba? So, walang katotohanan na maitatago. Ayan, yun po yung Greek word ng truth. So, tingnan naman natin yung Hebrew word naman ng truth. Baka mas makakita tayo ng mas malalim din, salita. So, Hebrew word for truth is emet. Ayan. Which means firmness. Ibig sabihin, matatag. O constancy. Ibig sabihin, hindi nagbabago. Hindi pa bago-bago. Hindi siya ganito ngayon at tapos next year iba na siya. And duration, ibig sabihin pang matagalan o pang everlasting. Sabi nga nito, such definition implies an everlasting substance and something that can be relied upon. So ang definition niya is ng truth is firmness, matatag, pwede nating sandalan, pwede nating panghawakan, pwede nating pagkatiwalaan. Kumbaga parang upuan, no? Kahit anong bigat mo, tiwala ka sa upuan na yan. Pag inupuan ko to, gaano man ako kalaki, dito masisira. Parang yung cellphone ko before, sabi, waterproof, tinesting ko, nasira. So, hindi siya truth, kasinungalingan. Kaya nga sabi ko, kaya galit ako sa mga sinungaling. Lalo na yung mga ads, mga commercial na pawang kasinungalingan. Pero ginagamit kasi nila ang kasinungalingan to promote their product para mabenta, di ba? So, ayan, dyan umiikot ang ating sistema. So, ayan, constancy and duration. So, yung katotohanan talaga is hindi nagbabago at panghabang buhay. Kung walang forever sa love, may forever sa truth. May forever sa truth. Yan. Kaya true love dapat. True love is forever. True love never dies. Hindi lang yung love, di ba? Kaya alalamin mo kung yung pag-ibig na yan ay totoo. Yan. So, bakit biglang tumahimik tayo? Okay. So, ayan. So truth, ayan. So dahil dun sa definition na to na nabasa natin, ibig sabihin, alam na natin yung hindi truth, di ba? Truth, ayan, is not simply whatever works. So may philosophy about dyan na kung ano yung nag-work, yun yung totoo. Kung nag-work sa akin tong bagay na to, itong
pinaniniwalaan ko na to, edi totoo to. So, hindi yun ang truth. Kasi base dun sa definition na binasa natin, di ba? Kasi pwedeng mag-work ang isang bagay, pero kasinungalingan pa rin yun. Di ba? Pwedeng mag-work yung relationship ng isang dalawang babae at lalaki, o babae at babae, pero hindi pa rin siya truth. Di ba? Relative, sabi naman dito, is relative. Ang truth, hindi relative. Ano yung relative? It doesn't depend on individual. Pag sinabing relative, yung katotohanan ay nakadepende sa iyo. Meron kang sariling katotohanan at meron ako. Ito yung katotohanan ko. Si Jesus tao lang. O kung katotohanan mo, Diyos siya, bahala ka na. O katotohanan nila, propeta lang si Jesus. O kanya-kanya tayo. Kasi ang truth naman relative. Kumbaga, wala tayong nagkakasundo tayo kahit magkakaiba tayo. Kumbaga, kung yan yung truth mo, Diyos siya, di good. Kung yan truth mo, prophet siya, di good. So, ganun daw, yung katotohanan ay hindi ganun, ayon sa ating definition, di ba? So, because yung bagay na yon, hindi siya masasabing truth. Ang matatawag sa kanya is your personal opinion. Personal opinion mo lang yan, kung hindi yan nakabase sa truth, kung hindi yan truth. So, yun. Yung truth, hindi rin na-identify sa kung anong yung nararamdaman. So, kung anong pakiramdam mo ngayon, maaaring pakiramdam mo ngayon, nanlalambot ka, ay para bang gusto mong magsuot ng pambabae, hindi na ngayon, at lalaki ka, so, hindi ibig sabihin, babae ka na. Di ba? Minsan gusto ko maging si Superman. Minsan, inisip ko, nararamdaman ko, mayaman ako. Pero, nung chinek ko yung Gcash ko, walang laman. So, hindi pala sa pakiramdam. Pakiramdam ko lang pala yun, na naginip lang pala ako na mayaman ako, pero hindi pala totoo. So, kahit pakiramdam mo, hindi yun ang magiging basihan ng truth. Di ba? So, yung feelings mo, kumbaga yung, ayan, buti na lang sinulat ko, no? Kasi medyo sumisipag na ako ngayon magsulat-sulat eh. Ayan, the truth doesn't confirm your feelings, but your feelings should be conformed by the truth. So, dapat yung feelings mo, yung i-confirm mo sa katotohanan. Siya yung iaayon mo. Kung ano yung nararamdaman mo, ano ba yung totoo? Ito nararamdaman ko, parang parang mamamatay tao ata ako eh. Kasi parang gusto kong pumatay. I-confirm mo sa katotohanan, ay, nilipha pala akong kawangis ni Lord. Si Lord banal. Papakabanal tayo, di ba? So, ganon. Ko-confirm natin sa katotohanan. Hindi tayo babase sa anong ating nararamdaman at sasabihin natin, hindi, ito yung totoo. Hindi natin susundin yung ating sinasabi ng puso natin. Dahil sabi nga, yung puso natin, sinungaling. Wala sa puso ang katotohanan. Nasa salita ng Panginoon. So, ayan. So, your feelings should be conformed by truth. Ayan, trend or popular. Ang katotohanan, hindi porket uso, totoo na. Hindi porket sikat, totoo na. Madalas, pinapaniwalaan natin sinasabi ng mga sikat eh. Di ba? Sikat yan, maraming alam yan, o mayaman yan, o ganito yan, dami achievements yan. Papaniwalaan natin, truth na yun. Kahit pagka binasa natin ang Biblia, parang ang layo ng turo niya. Parang half-truth lang yun. So maraming mga nagtuturo ng mga sikat, di ba? Na mahalin mo raw ang sarili mo, love yourself. Sa tingin nyo, totoo yun? Sige, kayo tanungin natin, tama ba yung truth ba yun, yung love yourself? Half-truth. That's a half-truth. Dahil ang truth, ang sabi ng ating Panginoon, love your God and love others as you love yourself. So, hindi mo kayang mahalin ang sarili mo kung una-una hindi mo alam mahalin ang Panginoon. At hindi mo naranasan yung pag-ibig mula sa Diyos. Hindi mo malalaman kung paano mahalin ang sarili mo. Pwedeng magpakasaya ka dyan, magpakawalwal ka, feeling mo, mahal ko sarili ko, gagawin ko lahat ang gusto ko. Pero hindi pala ganun. Hindi pala ganun mahalin ang sarili. Ang sarili pala dapat pinipreserve. Ang sarili pala dapat iniingatan. Ang sarili pala dapat pinapakain ng masustansyang pagkain. Dapat pala nag-e-exercise. Hindi pala kain lang ng kain. Dahil sobrang mahal mo ang sarili mo, kakain lang ako ng kain. Gagawin ko lang gusto ko. Dahil ito yung, ganito ko mahalin ang sarili ko.
binibigay ko lahat ng gusto niya. Di ba? So, ganun ang interpretasyon natin ng pagmamahal, no? Bibigay ko lahat sa sarili ko kasi. So, kasi nungalingan yung love yourself. Or mas sabi natin, half-truth. Yeah, pero yun yung pinaka-common na naririnig ko. Kapag parang hindi nagsisit sa akin. Sabi, iniisip ko, tama ba to, Lord? Tama ba to? At parang hindi nagsisit sa akin. So, half-truth lang siya. So, half-truth is still a lie. Okay po. So, love your God and love others as you love yourself. Kasi, yun talagang foundation, dapat mahalin mo muna si Lord. Maranasan mo muna. Malaman mo muna yung katotohanan sa pag-ibig. Ano ba yung katotohanan sa pag-ibig? Yung kagaya ng sinabi ni Apostol Paul, di ba? Love is kind, love is patient. Love doesn't delight in evil but rejoice in the truth. Nagagalak siya sa katotohanan, hindi siya nagagalak sa kasinungalingan. So, ayun dapat ang alamin natin. Katotohanan patungkol sa pag-ibig. No, truth, ayan. Sabi ko nga, di ba, na hindi porket popular, hindi porket sikat, hindi porket trending is totoo na. Pwedeng misteryo yung isang bagay, pwedeng nakatago pa, pero totoo pala. 'Di ba? Pwedeng merong nakatagong kayamanan. Pero hindi ibig sabihin dahil nakatago, hindi mo alam, hindi na totoo. 'Di ba? Nakatago lang siya. Kailangan mo lang hanapin yung mapa. So, hindi porket hindi na alam ng karamihan, o hindi porket iilan lang yung nakakaalam, ay hindi na totoo. Okay, gets nyo po? O kahit ako lang nakakaalam nito, or kahit siya lang na bata, hindi ibig sabihin na mali na siya. Di ba? Dahil hindi sumasang-ayon ng karamihan, ibig sabihin mali ka na. Hindi porket ayaw nilang paniwalaan na ganito ako, mali na yun. Hindi mo pwedeng i-validate ang isang bagay sa pamamagitan ng tao. Only God can tell if it's the truth or not. Tanging si Lord lang makakapag-define nun. So, yeah, in the world that, ayan. So, ano ba yung purpose ng truth? Diba? So, ang purpose ng truth is to correct, not to deceive. Yung purpose ng truth is para mag-manifest, hindi para mag-manipulate. Ang purpose ng truth is para bigyan tayo ng freedom. Bigyan tayo ng kalayaan. Hindi para tayo kontrolin. So, ayon yan sa John 8:33. So, sabi ni Jesus dito, ayan, para confirmation na talagang totoo tong sinasabi ko, talagang sinulat ko na yung mga verse kasi ang dali nang hanapin May Google na di ba? O hinanap ko yung verse. So, ano yan, sabi sa John 8:33, and you will know the truth and the truth will set you free. So, ang katotohanan, hindi siya para ang kasinungalingan hindi ka para controlling ka, manipula ka, pero ang katotohanan ay binigay ng Lord para palayain ka. Papalayain ka nito sa mga sinasabi ng ibang tao patungkol sa'yo. Papalayain ka nito sa takot, sa pangamba, sa pagdududa mo sa sarili mo. May isang anak ng kilalang broadcaster, di ba? Kung nabalitaan nyo yun, na nabully siya online. Ang daming sinabing masasakit ng salita sa kanya na hindi mo deserve yan, ganito, ganyan. Magpakamatay ka na lang, ganun. So, yung salita na yun, ay tinanggap niya. Tinanggap niya, hindi niya, hindi yung katotohanan, hindi siya napalaya ng katotohanan dahil mas pinili niya na kontrolin nung kasinungalingan na yun na napakinggan niya o na nabasa niya. Pinili niyang makontrol nun. So kung wala tayo ng katotohanan, napakadali nating makontrol. Napakadali natin madala dun sa sinasabi ng iba.
Pag sinabi ang iba na tungkol sa'yo, ganito ka, ganyan ka, naniwala ka na agad. Bakit? Dahil wala yung katotohanan sa'yo. Na instead na yung, kaya sabi ng ating Panginoon, and you will know the truth. Who is the truth? Yan. Alamin mo yung katotohanan patungkol sa'yo. Yan. So, truth will gives freedom. Truth speaks. Nagsasalita ang katotohanan. Ang katotohanan, hindi yan nandyan lang, na kailangan mo pa minsan hanapin. Ang katotohanan, minsan nasa tabi mo lang. Kailangan mo lang pakinggan. Kailangan mo lang tanggapin. Minsan, di ba, nakakatakot lang minsan ang katotohanan. Kayo ba, nararamdaman nyo ba yun? Minsan, kay Lord, tama ba itong gagawin ko? Tama ba itong papasukin ko? Tapos, nag-aalinlangan ka, paano? Lord, kung hindi tama, okay lang. Baka naman okay lang. Baka, kung hindi man tama to, Lord, baka pwedeng itama mo naman. Baka pwedeng itama mo na lang. O, halimbawa, di ba, naghihingi ka ng sign, papasok ka sa relationship. Halimbawa, na, Lord, nagtatanong mo si Lord, ito yung sign na hingin ko. Na pagka inaya ko nito, ganitong oras, ibig sabihin siya na. Hindi ka niyaya, ikaw ang nagyaya. Para matupad lang yung sign na yun, no? Wala naman nangyaring ganon. Halimbawa na lang, may mga times na ganon kahit ako may experience ako na ganon, na tinatanong ko si Lord, tama ba to? Totoo ba to, Lord? Tapos natatakot ako, baka sumagot si Lord ng hindi. O baka, minsan nakakatakot ang katotohanan, minsan masakit ang katotohanan, minsan minsan may inis ka sa katotohanan. May inis ka. Di ba? Yung mga Pariseyo nga gusto nilang patahimikin ang katotohanan. Si Herodes nga, pinugutan si John the Baptist dahil narinig niya kay John yung katotohanan. Yung mga apostol nga, di ba? Inisa-isa sila dahil galit ang mga tao na mumuhay sa kasinungalingan. Galit sila sa katotohanan. They try to silence the truth. Even Jesus. Di ba? Hinusgahan nila ang katotohanan. Iniharap nila sa judge. Iniharap nila kay Pilato para hatulan. They know the written word. Alam nila ang salita alam nila ang Biblia. Alam nila ang scripture na basa nila. But they didn't identify the living word. Hindi nila nakilala, hindi nila inacknowledge ang buhay na salita ng Diyos. Even though they know the written word, they didn't acknowledge the living word. Bakit? Because they didn't want the truth. Ayaw nila ng katotohanan. Kontento na sila sa kasinungalingan. So may mga instances na ganun tayo Maliliit lang na part ng buhay natin na nagiging ganun tayo. Experiences ko, may times na tatawid ako sa isang tawiran. So may tulay, tinatamad ako magtulay. Pwede naman tawirin, meron din namang stoplight. So ginagawa ko, tumatawid ako doon, may stoplight naman. Ba't pa ako magtutulay? Tapos wala namang nakalagay na karatula na bawal tumawid doon. Wala namang nakalagay na pag may namatay na dito, bawal tumawid. Di ba? Mga ganun. Tawid ako. Tapos mga ilang araw, nagkaroon ng karatula, bawal tumawid dito. Ako, nasanay na akong tumatawid doon. Kunwari, di ko nakita. Di ba? Kasi nasanay ka na Masyado ka ng pamilyar sa kasinungalingan. Masyado mo nang So, pagka hinarap sa iyo ang katotohanan, ayaw mo na tanggapin. So, masyado na silang namuhay sa kasinungalingan. They're living in lies for so many long. Sa haba-haba ng panahon, namuhay na sila doon. At ayaw, nung inihayag, ipinakita sa kanila ang katotohanan. They hated it. Kinamuhian nila yun. Kinainisan nila yun. Mas gusto namin to. Okay na kami dito sa kasinungalingan dahil ang kasinungalingan pumupuno sa amin. Ang kasinungalingan ay pumupukaw at nagko-comfort sa aming mga katawan.
nagko-comfort sa aming mga selfish desire. Nagko-comfort sa aming mga makasarili naming mga kagustuhan. Sumasang-ayon dun. Kaya okay na ako sa sinungalingan. Sa kasinungalingan, yumaman ako eh. Sa kasinungalingan, naging sikat ako. Sa kasinungalingan, nakilala ako. So okay na ako. Di bali ng hindi totoo itong bagay na to na aking pinapamuhay. Dahil nasanay ka na. Nasanay na sila sa kasinungalingan. So, pang-apat po, sa truth sanctify. Yung katotohanan ay dinadalisay tayo. Dinadalisay tayo ng katotohanan. So, ayan, sanctify them in the truth. Your word is truth. Sabi sa John 17:77. So, ang katotohanan, kapag niyakap natin, nililinis po tayo nito. Alam niyo po ba na karamihan ng mga kasalanang nagagawa natin ay resulta ng mga kasinungalingan tinanggap natin? Lahat ng kasinungalingan na tinanggap mo, ayun ay magiging kasalanan na mangyayari pa lang. It is a sin waiting to happen. Kaya ingat ka talaga sa mga bagay, sa salita na tatanggapin mo. Kailangan mong analyze, kailangan mong define, tama ba to? Totoo ba to? That once na tinanggap mo yung salita na yun at kasinungalingan pala, soon magbubunga yun ng kasalanan. Yung kasinungalingan na yun. The first sin na nangyari sa Garden of Eden, hindi yung pagkain nila Eva at Adan ng bunga ng prutas ng mabuti at masama o kaalaman ng mabuti at masama. Ang unang kasalanan na gawa nila ay nakinig sila, naniwala siya sa kasinungalingan ng ahas. Yun yung unang kasalanan na nagawa nila. Kaya halos lahat ng kasalanan na nagagawa natin. All the sin that we committed, sometimes it's rooted from the lies that we accepted. Sa mga kasinungalingan, tinanggap natin. So kung may mga bagay tayo na nagagawa pa, kasalanan na patuloy pang nagagawa, tingnan natin, ano bang root nito? Ano bang pinagmulan nito? Baka may kasinungalingan pa sa puso ko na patuloy ko pang tinatangkilik. Patuloy ko pang pinanghahawakan. Baka may isa doon na, ay mabuti naman ng Diyos. Mahal naman ako ng Diyos. Mapagpatawad naman ng Diyos. At tinanggal mo na yung part na siya'y banal. Tinanggal mo na yung part na siya'y righteous. Tinanggal mo na yung part na siya ay he could judge. Diba? So, tinanggap mo lang yung kalahati na mapagmahal ang Diyos, mapagmatawad ang Diyos. Pero hindi mo na tinanggap kung ano yung nature niya. Na siya ay banal, siya ay righteous, at gusto ka rin niyang maging ganon. So, kailangan natin hindi lang kalahati. Kailangan natin yung buong katotohanan. Kaya nga sabi ni Jesus kay Mary Magdalene, di ba, hindi kita, may humusga ba sa'yo? May bumato ba sa'yo? Wala. Hindi rin kita babatuhin. Hindi kita hiusgahan. Pero after nun, sinabi niya, huwag ka na magkasala ulit. Diba? Yun ang katotohanan. Jesus is full of grace. Punong-puno siya ng grasya, pero punong-puno rin siya ng katotohanan. He's full of grace and truth. Sabi doon, hindi lang puro grasya. But He is full of truth. Kailangan ng tao malaman kung ano pa rin yung kabayaran ng kasalanan ay kamatayan pa rin. So every time you sin and you grieve, every time nagkasala ka, napol ka, pero nasaktan ka, nasugatan ka, nagsisi ka, lumuhod ka, umiyak ka, buhay ka. Ibig sabihin, anak ka ng Diyos. Dahil kung hindi mo nararamdaman na yung mga bagay na yun, na-fall ka, nagkasala ka, pero gising ka ng umaga, sarap ng buhay. Kape nga, ganito. Okay yung nangyari kahapon na. So, walang conviction, wala kang naramdamang hinagpis sa nagawa mo, masabi nating hindi ka pabuhay. Masabi nating hindi ka paligtas, kapatid. Hindi ka paligtas. So you need to accept the truth. Kailangan natin tanggapin ang katotohanan dahil ang katotohanan ang magpapalaya sa atin. Sabi nga doon.
So that's the truth. Yan. And truth leads us. Ito pa. Ang katotohanan ay nagli-lead sa atin para sumamba. Diba? Dahil sa katotohanan, nalaman mo ang katotohanan, napapaluhod ka sa Diyos. Dahil nalaman mo yung katotohanan kung gaano kabuti ang Diyos, kung gaano siya, maganda yung plano niya sa'yo, yung pagsamba mo sa Diyos ay nagiging totoo, isang bagay na hindi mo mapigilang gawin. Naranasan nyo na ba yun? Nasa isang lugar ka, ang daming tao, gusto mong sambahin ng Diyos. Gusto mong sumigaw, gusto mong kung gaano siya kabuti. Gusto mong magtatatalon, gusto mong magkakakanta, pero hindi mo magawa dahil nahihiya ka dahil ang daming tao. Mamaya ka, Lord, sa bahay. Lalabas ko talaga to. Mag-celebrate ako, iiyak ako, tatawa ako, kakantahan kita, aawitan kita, lulundag ako sa saya. Antayin mo, Lord, sa Sunday. Yan, sasamba ako sa iyo, Lord. So, lahat ba tayo naririto ngayon, ganun yung approach pag Sunday. Lord, lahat ng mga ginawa mo sa akin itong buong linggo, ibabalik ko sa iyo sa Sunday. Magpupuri ako sa iyo, sisigaw ko lahat ng kabutihan mo na ginawa. Ipapatotoo ko to dito. Di ba? So, truth lead us to you to worship. Pag nalaman mo yung katotohanan, yung pagsamba sa iyo, pag-worship kay Lord, nagiging napakadaling bagay. Parang paghinga na lang. Parang isang bagay na napaka-exciting gawin, hindi boring, hindi nakakahiya, hindi parang sunod ka lang sa agos dahil kumakanta siya, dahil umiiyak siya, iyak ka na lang din. Ginagawa niya to, gagawin mo na lang din, hindi. When you know the truth, worship will become so easy. Napakadali, napakasarap, napakagaan, napaka-powerful. Ganun yung gustong papuri, sabi dito sa John 4:24, ganun yung papuri na gusto ng ating Panginoon. Ganung papuri. Yung papuri na nanggagaling sa katotohanan dahil nalaman mo yung katotohanan. Na-discover mo yung katotohanan. Tinanggap mo yung katotohanan. So you could worship me. Hindi mo ako ma-worship. Yung religion, they try to worship God out of dahil kinumbinsi lang sila. Dahil eto yung tradisyon, o mananalangin kami 5 beses sa isang araw kasi tradisyon to eh. Ito yung ginagawa ng lahat. O gagawin ko to dahil sabi ni leader, ganito gawin ko. Hindi na siya out of love, out of compassion, out of desire talaga na nanggagaling sa'yo, o out of truth. Di ba? So, nagiging sapilitan na. Yan. Hindi yun ang gusto ng ating Panginoon. So, hindi tayo makakapagpuri kay Lord ng ganun, ng sapilitan. Kaya, hindi, pag nag-worship tayo, hindi natin kailangan pilitin ng tao na magpuri kayo, sumigaw kayo, ganyan, di ba? Buti hindi nila ginagawa yun. Praise God sa ating worship team. Uminta kayo. Hindi na, di ba? Kasi pusa na lang yun eh. Kung talaga naramdaman mo yung presence ni Lord, gagawin mo na lang yun. Hindi na kailangan utusan eh, di ba? So, ayan. So, isa pa pinakamahalaga, ayan. Love, rejoice with the truth. Ayan. So, natutuwa ang love. Ayan, sabi sa 1 Corinthians 13:16, love doesn't delight in evil but rejoice in the truth. Ang pag-ibig ay nagagalak sa katotohanan. So pag ang pag-ibig hindi nagagalak sa katotohanan, pag ang pag-ibig nagtatago, pag ang pag-ibig nahihiya, pag ang pag-ibig ay hindi ka masaya, ibig sabihin wala sa katotohanan ng pag-ibig na yun. Sa ating mga kabataan, di ba, nagmahal ka ng maaga. Pero hindi ka masaya. 'Di ba? Kinilig ka lang pero hindi ka masaya. Bakit? Hindi mo maiamin sa nanay mo eh. May boyfriend, girlfriend na ako. Kasi magagalit sila, 'di ba? Pero pag tama na edad nyo, may trabaho na kayo, o may pinakilala kayo, uy anak, meron ka na palang boyfriend, girlfriend na. O 'di ba? Ang saya-saya niya sa buong pamilya. Biruin mo may pumatol sa'yo, anak. O 'di ba? So masaya yung magulang mo, 'di ba?
Akala ko katatanda kang binata, dalaga. 30 ka na. O, 31. O, di ba? Tuwang-tuwa ka. Tuwang-tuwa sila kasi yung relasyon nyo o yung pagmamahalan nyo ay nakaayon sa katotohanan. Di ba? So, masaya para nagdiriwang ang pamilya mo. Dahil nakilala mo na yung pag-ibig na yan o yung ano na yan. Bakit? Dahil ito yung nakatuon o nakasentro sa katotohanan. Yan. So, ito pa pinakamahalaga. Truth is a person. Ayan, ang katotohanan. Si Jesus Christ is the embodiment of truth. Siya yung physical na anyo ng katotohanan. Siya yung substance ni Jesus Christ is truth. Walang halong kasinungalingan. Sabi nga niya, di ba? Sabi niya, walang anuman ang kaaway sa akin. Ayun yung pahayag niya. So tayo kaya, ano kaya yung bagay na meron ng kaaway sa atin na pwede niyang gamitin sa atin, laban sa atin? Ay kay Jesus Christ, wala. Dahil si Jesus Christ, kumbaga parang sa kape, purong-puro. Kumbaga sa tubig talagang pure, alkaline, or ano man. Walang halo. Walang anumang pampalsa, o walang anumang, puro katotohanan ang ating Panginoong Jesus. So, Jesus, kung gusto mong hanapin ang katotohanan, hanapin mo kay Jesus Christ. Sabi niya, seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added to you. Papaiksiin ko lang to. Hanapin mo, seek ye first the truth. And all these things shall be added unto you. Dahil pag nalaman mo yung katotohanan, na ang Diyos hindi magkukulang sa iyo, na sinabi niya, yung mga ibon nga na yan, na hindi nag-aani, hindi nagtatrabaho, pero nakakakain. Kayo pa na tao, pag nalaman mo yung katotohanan na yun, it will give you confidence. Di ba? So pag nalaman mo yung katotohanan, na yung buhok mo, bilang niya, kahit kalbo ka siguro, bilang niya pa rin yan, yung mga hibla niyan. So, pag nalaman mo yung katotohanan, you will be confident. Mawawala yung alalahanin mo kinabukasan. Mawawala yung alalahanin mo sa mga bayarin. Kami, napakarami namin bayarin. Pero grabe si Lord. Minsan nagtataka ako, may darating pala akong pera nito. Inaalala ko yung bayarin, tapos yung blessing, hindi ko akalain na meron palang darating. Pero yung sabi ko, nagsisisi ako nung kay Lord, sorry Lord medyo nag-alala ako. Alam niyo, pag-aalala, kasinungalingan niya ng kaaway. Kaya ka nag-aalala, kaya ka may takot, kaya ka may pangamba, dahil may kasinungalingan pa rin sa puso mo na hindi pa rin nabubura ng katotohanan. Hindi pa rin natataboy ng katotohanan. Ang katotohanan ay parang liwanag. At yung kadiliman ay hindi pwedeng manalo sa liwanag. Diba? Kaya kung may madilim pa na bahagi ng buhay mo, ilagay mo lang dyan yung katotohanan, liliwanag yan. Kaya lahat ng takot natin, lahat ng pangamba, ang dami kong mga takot, may mga pangamba rin ako, pero lagi kong iniisip, Lord, ano ba yung katotohanan? Tama ba to? Dapat ko bang alalahanin yung bagay na to? So, nasa atin ang choice kung pipiliin ba natin manatili sa takot na dahil lang ng kasinungalingan o maging confidence kay Lord. Dahil nasa atin ang katotohanan. Pag nasa iyo ang katotohanan, nasa iyo na ang lahat. Sabi dito, Jesus said to him, I am the way and the truth and the life. So, He said, I am the truth. Siya ang daan, siya ang katotohanan. So, napakadali nang hanapin ang katotohanan. Kasama mo na siya. Ang ating Panginoong Jesus. Binigay niya yung kanyang salita. Ito yung written word. Ayan yung Biblia na ating binabasa. Nakapaloob dyan ang katotohanan. Basahin mo lang. Matatagpuan mo ang katotohanan dyan. At meron pa, spoken word ang ating Panginoon sa iyo personally. Diba? Kasi yung written word, ito ay para sa
nakaraan at para sa hinaharap. Pero yung spoken word ng ating Panginoon, para sa iyo sa kasalukuyan ngayon. Kaya kailangan mong hanapin yun, Lord, ano ba yung word mo sa akin sa araw na to? Na dapat kong panghawakan, na dapat kong ibahagi, na dapat kong sampalatayanan. Para ma-overcome ko yung takot ko ngayong araw na to. Diba? So napakaganda na magbasa ng Biblia. Pero hanapin nyo rin yung buhay na salita ng Diyos. Hanapin nyo rin ang katotohanan. Seek nyo rin si Lord. Personally. After nyo magbasa ng Biblia, manahimik kayo, mag-meditate kayo, kausapin nyo ang buhay na salita ng Diyos. Kasi hanapin nyo ang katotohanan. Hanapin nyo si Jesus Christ. At He will give you spoken word na yung panghahawakan. Alam nyo, may mga times na gano'n na pag nagpe-pray ako, experience ko lang, di ba? Nagpe-pray ako, then lahat ng pangamba ko, nagkakaroon ako ng peace, and then may mga salita na naririnig ko, nababanggit ko, na talagang pagka inisip ko, wow, napakagandang salita nito. So, ito yung bagay na minimeditate ko buong araw at panghahawakan ko tong salita na to dahil binigay ito personally sa akin ni Lord. Hindi niya lang ako pinagbasa ng Biblia at sige anak, hanapin mo na yung salita ko dyan. Hindi. Binigyan ka niya ng personal na salita para sa'yo, sa kasalukuyan mong kalagayan ngayon. Sa katanungan mo ngayon, bibigyan ka niya ng spoken word. Hindi poetry, Bibigyan ka niya ng spoken word. May katanungan ka kay Lord, bibigyan niya yan. Hindi madamot si Lord. Yan. So, ang katotohanan, hinatulan nila, akala nila, mapapatahimik nila, mapapatay nila, pero nakita natin. Pinahiya ni Lord. Akala ba natin na natutuwa si Lord pag kinakaawaan natin siya, nung pinapako siya sa krus? Sa tingin nyo, natutuwa kaya si Lord doon? Kasi dito sa Luke 23, verse 28, ayan, sabi dito ni Jesus turned and said to them, "Daughters of Jerusalem, do not weep for me. Weep for yourselves and for your children." Sabi niya, kayo mga anak ng Jerusalem, bakit kayo umiiyak sa akin? Iyakan ninyo ang inyong mga sarili. Iyakan ninyo ang inyong mga anak. Iyakan ninyo. Hindi ako ang iyakan ninyo. O hindi natutuwa si Lord, nalulungkot tayo sa nangyari sa Kanya. Hindi. Parang pinapahayag lang natin na natalo siya. Dahil ang katotohanan, ito po ang katotohanan. Ipinahiya niya. Nung mga sandali na nilalatigo siya, nung mga sandali na hindi siya nanlaban, yung mga sandali na pinatawad niya yung mga nagkasala sa kanya, pinag-pray pa niya, Lord, patawarin mo sila, di nila alam ginagawa nila. Noong mga panahon na dinuraan siya, hindi niya tinawag si Arkanghel Michael, na kayang-kayang isang tawag niya lang, di ba? Sabi niya doon, na kung tatawagin ko lang, di nyo kailangan ipagtanggol, Peter. Di mo kailangan managa. Tawagin ko lang si Arkanghel Michael. Lipol na yung buong mga Romans na yan. Lipol na lahat ng mga kaaway ko na yan. So, merong isang time, yun yung time sa Bible na kayang-kayang lipunin ni Lord ang buong sanlibutan. Hindi niya ginawa. Di ba? Para, ayoko nang gawin to, tama na to. Eto na. Michael, lumabas ka. Lipulin mo na sila. Kayang-kaya niyang gawin yun. Nung nagpipray siya, di ba? 3 beses, sinong pumunta? Bumaba ang anghel. Parang inisip ko, Lord, anong gagawin ko? Parang, yun yung ko lang doon, na interpretasyon ko doon. Lord, kaya pa ba? Kung hindi na, lilipulin ko na to. Di ba? Yung mga oras na yun, bumaba na yung anghel. Awang-awa na yung anghel sa kanya. Pero hindi siya pinagbawalan ng Diyos. Hindi siya pinagbawalan ng Ama. Meron siyang sariling kalooban. Pero ano sabi niya? Lord, yung kalooban mo yung masunod. May sarili siyang kalooban, kaya niyang manlaban, kaya niyang tumawag ng anghel para lipulin na yung mga Romano na yan. And huwag niyo siyang kaawaan. Nainis siya, nirebuke niya yun, huwag na akong kaawaan sa ginagawa nila sa akin. Kaawaan niyo yung mga sarili ninyo. Pag di kayo naniwala sa akin, sa ginawa kong ito. Dahil sa ganitong paraan ko ipapahiya yung kaaway. Sa ganitong paraan ko na yung, biruin mo, nagpigil ako,
Biruin mo, dinuraan nila, sinaktan nila ako, hindi ko sila pinalagan, pinatawad ko pala sila. Sa ganung paraan niya tinalo ang kaaway. Dahil ang kaaway gustong patunayan ng sarili sa pamamagitan ng karahasan, sa pamamagitan ng gusto ng kaaway na kumilos na siya. Gamitin mo na yung kakayanan mo, di ba? Yun nga yung temptasyon sa kanya sa wilderness eh. Ano sabi ni Satan? Kung ikaw talagang anak ng Diyos, gawin mong bato tong tinapay. Alam ng kalaban na kaya niyang gawin yun. Alam ni Jesus na kaya niyang gawin yun. Pero hindi niya ginawa. Hindi niya ginawa. Sa ganung paraan niya, pinahiya ang kaaway. Sabi yun sa verse na, eto, sa verse na to. Bigyan niyo po ako ng ng konti pang time. Dahil gustong-gusto ko rin tong verse na to. Sa Colossians 2:14-15. Having canceled the charges of our legal indebtedness. So, kinancel niya lahat ng pagkakautang natin, which stood against us, na nagiging dahilan para maging harang para sa relasyon natin sa Diyos. And condemn us, at nagko-condemn sa atin sa kapahamakan. He has taken it away, nailing it to the cross. Inalis niya yun sa pamamagitan ng pagpapapako sa cross. And having disarmed their power and authorities, He made a public spectacle of them, triumphing over them by the cross. Nag-guess nyo ba yung salitang, He made a public spectacle of them, triumphing over them by the cross? Ay, ibig sabihin ng public spectacle, nagpakita siya, parang sa isang circus, nagpakitang gilas siya. He made a public spectacle. Ganito ko hihiyain. Di ba? Kumbaga sa boxing, may ganito ko dudurugin tong kalaban na to, round 1 lang to. Tapos ginawa ko. Di ba? So, He made a public spectacle. Sa paraan ni Jesus, iba. Yung akala nating pagkatalo, nakikita natin tagumpay sa Kanya. Tagumpay. Di ba? Tagumpay niya. So, pinakita niya doon sa pagpapapako niya sa krus, pinakita niya kung gaano siya katotoo. Sa ganun parang pinakita niya na yung compassion, pagmamahal ko sa inyo, totoo. Hindi lang ito gawa-gawa, hindi lang ito sinabi ko lang. Papatunayan ko na yung pagmamahal ko sa inyo, papatunayan ko na kaya ko kayong panindigan, yung mga sinabi ko, kaya kong panindigan, kaya ko kayong ilaban, magpipigil ako. Hindi ko gagamitin yung kapangyarihan ko, yung kakayanan ko para manlaban. Dahil sa ganitong paraan ko ipapakita sa inyo kung gaano ako katotoo. Kung gaano katotoo yung pag-ibig ko. Diba? He made a public spectacle. Kumbaga, sa ganung paraan siya nagpakitang gilas. Diba? Pagka nagpapakitang gilas ka, sa anong paraan? Si Jesus sa ganung paraan nagpakitang gilas. So, hinayaan niya, sige, duraan niyo ako, sampalin niyo ako, saktan niyo ako, gawin niyo lahat sa akin, patayin niyo ako. Hindi ako papalag. Pero makikita ninyo, after 3 days, babangon ako ulit, parang walang nangyari. Buhay na buhay. So, sa ganung paraan niya, kinalagan yung kapangyarihan ng kaaway. Sa ganung paraan niya, binago yung akala ng taong katotohanan, ang akala ng tao na tagumpay. Sa ganun yung paraan niya pinakita, na ang tunay na tagumpay ay sa pamamagitan ng pagsuko at pagpapasakop sa Diyos. Hallelujah. So, napakabuti na ating Panginoon. Yan. So, He disarmed the powers and authorities. Doon niya pinakawalan, doon niya tinanggalan, dinisarmahan yung mga kaaway niya. So, hallelujah. Dahil sa ating katotohanan na nalaman ngayon, nawa na magbulay-bulay tayo, nawa itong mga mensahe na to ay mangusap sa inyo. At yung katotohanan na ito ay talagang magbukas ng daan para sa pagbabago. Dahil ang tanging kapangyarihan ng kaaway sa atin ay ginagamit niya ang kasinungalingan. Bawat kasinungalingan, yun lang yung kayang gawin ng kaaway, magsinungaling para ilid ka sa pagkakasala.
Pero ang ating Panginoon, binigay niya yung katotohanan sa atin. At yung katotohanan na yun, magpapalaya sa atin. Siyang papalaya sa atin, dadalisay sa atin. Halika't yakapin natin ang katotohanan. Halika't sampahin natin ang katotohanan. Halika't katotohanan natin ang katotohanan. Halika't maranasan natin ang katotohanan. Hallelujah. Lord, matagal kaming nabilag, Panginoon, ng mga sabi-sabi sa mundong ito, O God. Matagal kaming nabulag, Panginoon, ng mga kasinungalingan, Lord. Lord, naranasan naming maloko, naranasan naming hindi i-appreciate, Lord, kung sino kami, Panginoon. Akala namin, Lord, wala lamang kami. Akala namin, Lord, eto lamang kami. Akala namin, Lord, wala na kaming pag-asa, Panginoon. Makasalanan na lang kami. Mamamatay na lang kaming ganito, Lord. Akala namin, Panginoon, na ang buhay ay patungkol lang sa pagkain, pag-inom, pagpapayaman, pagtatrabaho. Pero, Lord, ang katotohanan ay, Lord, meron ka napakagandang plano sa amin. At may purpose kami, Lord, kung bakit kami nabubuhay. Lord, naway ang katotohanan ito, Panginoon, ang aming sandigan, Lord. Ito yung aming sandalan. Ito yung aming gawing direksyon, Lord, sa aming buhay, Lord. God. Bawat bahagi namin, Lord, God, na kung saan andun pa yung kasinungalingan, Panginoon, ng kaaway, Lord. Lord, we surrender it to you. Punuan mo ito, Lord God, ng katotohanan, yung salita, Panginoon. Lord, we want you, Lord God. Ang tanging katotohanan, Lord, na bagay na aming pangahawakan, Lord God. Ay kami, Lord, ay mahal mo. Kami, Lord, ay nilikha, nakawangis sa iyong wangis, Lord God. Kami, Lord, ay hinubog mo mula sa aming sinapupunan ng aming mga magulang, Lord. Meron kang magandang plano sa amin. Kami, Lord, ay pinili mo mula pa likhain ng sanlibutan, Lord God. Before the foundation of the world, Lord. Pinili mo na kami, Lord God. At you created us, Lord, for good works, Lord God. Nilikha mo kami para sa mabubuting gawa, Lord God. Hindi sa kasalanan, Panginoon. Lord, that's the truth that we want to embrace right now, Lord God. We are who we are, who you said we are, Lord. Kami, Panginoon. Kung ano sinabi mong kami, Lord God. Hindi kung anong sinabi ng iba. Kung ano yung aming nakaraan, Lord God. Ang katotohanan, Lord God. Ang katotohanan sa amin, Lord, ay ikaw lamang may alam, Lord God. Kung ano yung dineklara mong kami, Lord, yun kami, Panginoon, Lord. Kaya, Lord, salamat po, Panginoon. Because we're not identified, Lord. Hindi kami, Lord, ma-identify na sino man. Hindi kami maluloko ng sino man, Panginoon. Dahil ngayon, alam na namin yung katotohanan, Lord God. At kung meron pa man kaming bagay, Lord, na dapat malaman, Panginoon, Lord, I know, Lord God, you will unfold it to us, Lord God. You will reveal it to us, Lord God. I-reveal mo pa, Panginoon, yung katotohanan patungkol sa amin. You just want us to come to you, Lord, and allow you to show who we are in you, Lord God, in Christ. Lord,
katotohanan. Ikaw ang buhay, ikaw ang daan, Lord. Ikaw ang lahat, Panginoon. At tanging bagay na kakatakutan lang namin sa mundong ito ay mawala ka sa amin, Lord. Praise you, God. Praise you, Holy Lord. Thank you, Lord. May the truth of who you are will be unfold. May the truth of who you are may be exposed. May the truth of who you are will speak to you. And you will be. Yayakapin ka na. Huwag. Ito siya. You are the truth. At walang kasinungalingan. The truth will stay. The truth will stand. The truth will stay. The truth will stand. The truth will never die. The truth will build us. The truth will protect us. Your truth will lead us to worship you, Lord. May your truth, Lord, change us. May the truth will change us, Lord God. May your truth will free us, Lord God. May your truth will heal us, Lord. May the truth will prosper us, Lord God. I pray, Lord God, pasaganahin nawa kami ng iyong katotohanan, Lord. Ipaalam nawa ng katotohanan sa amin, Lord, na walang kulang sa amin. Tanggalin nawa ng katotohanan yung aming kaba, aming alinlangan. Lahat ng kakulangan sa amin, Lord, naway tanggalin ng iyong katotohanan, Panginoon. Lord, we believe, Panginoon, that your truth will deliver us, Lord God, on every lies of the enemy, Panginoon. Wala kaming kakatakutan. Nanatili ang iyong mga salita. Ikaw, O Diyos, ang matibay Yung every lies sa lahat na nasa amin pa ngayon, Lord. Let your fire, Lord, let your fire of truth, Lord, burn every lies now in us, Lord. Let your truth enlighten us, Lord. Let your truth awaken us, Lord. Isingin kami ng iyong katotohanan. Naway saktan kami, Lord. Sugatan kami ng iyong katotohanan, Lord. If it's need to correct us, Lord. Naway yung katotohanan mo, Panginoon. Ay siya rin mag-comfort sa langit at lupa, mananatili ang iyong katotohanan mo lamang, Panginoon. salita. Ang mananatili, Lord God. Ikaw, O Diyos, ang matibay na sandigan sa salita. Siya ang lahat. aming katotohanan, Lord. Ang mananatili, Lord. Nang mag-iyong awitan kita, sa lungkot at sa saya, pupurihin kita. Ikaw, O Diyos, ang matibay na sandigan sa lahat.
sandigan sa lahat. Ang gagabay katotohanan, magpapalaya sa iyo. Ang katotohanan, sa iyo. bubuhay sa iyo. Bubuhay sa iyo. Katotohanan, Napapahiya ang gawin. pagkat ikaw ay Magbibigay Diyos sa iyo. na Tunay na kaligayahan. Sa kaligayahan. ang gagahi ang Katotohanan, magpapalaya sa iyo. Katotohanan, magbibigay sa iyo ng tunay na kaligayahan. sa iyo. Hindi magbibigo at di mapapahiya sapagkat ikaw ang Diyos na Katotohanan, ang panghawakan. na ng bagyo awitan kita sa lungkot at sa saya pupurihin kita. Ikaw, O Diyos, ang matibay na sandigan sa lahat.